I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renew. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. Hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renew. Nothing compares to this place. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, you are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the dark.
never stop working. Even when I don't see it, you work it. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Magandang araw po sa lahat. Samahan niyo po ako sa isang panalangin. Lord, Heavenly Father, salamat po Panginoong Hesus sa araw na ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po Panginoon dahil meron kami panibagong araw, panibagong umaga Panginoon, panibagong buhay upang magsamba sa iyo, magpuri sa iyo at awitan ka Panginoon. Lord, pinupuri ka namin sa mga oras na ito, itinataas ka po namin. Hinihiling namin ang banal na Espiritu na patuloy po kaming samahan sa mga oras na ito, maging ang mga magpapaawit, Panginoong Hesus, Holy Spirit, gabayan niyo po sila, tanging ikaw po, gawin mo po silang instrumento, Panginoon, upang makapagpuri rin po ang bawat pamilya na nasa kanilang tahanan at ang mga tao na kung nasaan man sila naroroon, Panginoon. Maging ang magbabahagi ng iyong salita, Panginoong Hesus, pagpalain mo po siya at gamitin mo po bilang instrumento, Panginoon, upang makapaghikayat pa ng maraming tao, Panginoon, na sumunod sa iyo at makinig sa iyo, sa iyong salita, Panginoon. Panginoon, nagpapasalamat kami sa bawat oras na ibinibigay niyo sa amin, sa pagmamahal na ibinibigay niyo sa amin. Panginoon, ihanda mo po ang bawat isip at puso ng bawat isa, Panginoon, na kung nasan man sila naroroon, naway maramdaman nila, Panginoon, ang iyong presensya, Panginoon, naway maramdaman nila ang iyong pagmamahal, ang pag-aawit, Panginoon, maramdaman nila ang pagpapala ng banal na Espiritu. Ikaw lamang po ang sumama sa bawat isa at iwinawaksin namin ang lahat ng gawa ng kaaway in the mighty name of Jesus. Wala pong mangyayari na hindi maganda, Panginoon. Ikaw po, Panginoong Hesus, banal na Espiritu, patuloy na gagabay sa bawat isa. Maraming salamat po, Panginoon, dahil ikaw po ang aming Diyos na buhay at marapat dapat lamang po na papurihan ka at itaas ang iyong pangalan. Maraming salamat po, Panginoon. Muli, tinataas ka namin at ikaw po, Panginoong Hesus, ikaw po, banal na Espiritu, ang lumabay sa bawat isa at maging sentro ng aming pagsamba sa araw na ito. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.
Minsan pa po, patuloy po nating sambahin ang ating Panginoong Diyos. Tulad ng awit na ito na maging panalangin ng ating mga puso. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Minsan pawit ang plan sa Panginoong Diyos. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Patuloy po nating purihin ang ating Diyos. Samahan niyo po ako sa pananalangin. Tunay nga, O Diyos, na nagpapasalamat kami sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, sa lahat ng biyaya mo, Panginoon, at pagsama mo sa amin sa buong isang taon, Panginoon. Patuloy nga, O Diyos, kami ay nagpupuri sa iyong pangalan, Panginoon, sa lahat ng biyaya mo, sa bawat pamilyang meron kami, sa lahat po, Panginoon, ng blessings that we are receiving, Panginoon, every day, sa hangin na aming hinihinga, sa buhay na pinahiram mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. We glorify your name, Lord God. And thank you, Lord God, sa patuloy na lahat ng bagay na pinagdadaanan namin, at sa pagkakataon na yun, Panginoon, hindi mo kami iniwan, lagi mo kaming sinasamahan, Panginoon, and we are able to overcome, Panginoon, everything that we are experiencing today, Panginoon, sa mga ganitong pagkakataon, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na kasama namin, Panginoon, and in whatever situations that we
behalf, Panginoon. Alam namin na lagi kang may magandang plano para sa amin. Kaya Lord God, maraming salamat at patuloy ka namin pinapapupurihan, Panginoon, sa lahat ng bagay na meron kami, sa bawat pamilyang meron kami, Panginoon. And Lord, patuloy nga, O Diyos, na dinadakila namin ang pangalan mo, Panginoon. With the rest of this year, Panginoon, sa year 2022, nais naming ialay ang aming buhay para sa iyo, Panginoon, bilang aming pagsamba at pagdakila namin sa iyong pangalan, Panginoon. Patuloy mo kaming hubugin, Panginoon. Patuloy, O Diyos, na ang buhay ng bawat isa sa amin ay mag-glorify ka, Panginoon, sa aming ginagawa sa bawat araw, Panginoon. Maging ang mga tao sa aming paligid, they will praise your name, Panginoon, dahil ang glory mo ay nakikita sa bawat isa sa amin, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na ang bawat isa sa amin ay patuloy mong turuan at patuloy mo kaming gabayan sa taong ito, Panginoon. Patuloy ka naming sasambahin at mas lalong lumago ang aming relasyon sa iyo, Panginoon. Kaya nga, O Diyos, sa mga oras na ito, kami ay patuloy na nagpapasalamat sa iyo at sinasamba ka namin at dinadakila ang iyong pangalan, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin, Panginoon, for the grace that we are receiving from you every day, Panginoon. We want to glorify your name, Lord, for your goodness to us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Awit 115 verse 1. Tanging sa iyo lamang, Yahweh, ang dakilang karangalan. Hindi namin maaangkin, pagkat ito'y iyo lamang. Walang kupas iyong pag-ibig, natatanging katapatan. Mapagpalang linggo po ng pagsamba uli sa ating lahat. Purihin ang Diyos na tayo patuloy na magbibigay ng parangal sa ating Diyos sa atin pong pagsamba ngayon. At ang atin pong pagbubulayan mula sa salita ng Diyos patungkol po rito na siyang pinakatema din natin sa buwang ito ng January ay matatagpuan po natin sa Aklat ng Awit, Kabanatang 75. At ito po ay babasahin sa atin sa mga sandaling ito. Pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Mga awit 95 verses 1 to 11. Awit ng pagpupuri kay Yahweh. Tayo na't lumapit kay Yahweh na Diyos, siya ay awitan, ang batong kublihan, atin niyang handugan, masayang awitan. Tayo na't lumapit sa kanyang presensya na may pasalamat, siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Sapagkat si Yahweh, siya ay dakil at makapangyarihang Diyos, ang dakilang haring higit pa sa sino man na dinodiyos. Nasa kanyang palad ang buong daigdig, pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa ng kanyang nilalang. Tayo na't lumapit sa kanya sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap ni Yahweh na siya'y ating may lalang. Siya ang ating Diyos at tayo ang bayan sa kanyang pastulan, mga tupang kanyang inaalagaan. At ngayon kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginagawa ng inyong magulang na nasa Meriba, sa ilang ng Masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan at ang mga utos ko ay ayaw nilang sundin. Kaya't sa galit ko, ako ay sumumpang hindi sila makakapasok at makakapagpahinga sa aking piling. Parangalan ng Diyos mula po sa awit 95 natin pong pinakinggan sa mga sandaling ito. Dito po ay meron tayong 3 bagay na gustong ipakayag. Una po yung tumugon tayo sa paanyaya ng Diyos na lumapit sa Kanya para mabigyan po natin siya ng karangalan. Babasa po ulit natin yan sa verse 1 nung sinabing tayo na't lumapit kay Yahweh na Diyos. O sa ibang salin po ay kay Jehovah. Kasi po yung Yahweh at Jehovah, isa lang po ang ibig sabihin, yung Diyos na nakikipag-ugnayan sa atin. Kaya sa mga sandaling ito ay sa Diyos tayo lumapit.
Sa verse 1 pa rin po, sa bandang ibaba, sabi, tayo'y lumapit sa kanyang presensya. Kaya po, ngayon pong pagsamba natin, wala po tayong ibang nilalapitan, kundi ang Diyos upang siya lamang ang ating parangalan. At sa lahat po ng ating mga nagawa o ginagawa, ang Diyos lamang ang ating pinaparangalan. Kung tayo po ay pinarangalan ng tao, halimbawa po ay nakatanggap kayo ng parangal, nabigyan po kayo ng medalya o certificate, ay muli natin itong binabalik sa Diyos. Pagamat natanggap din natin yon, ngunit ang lahat po na ito ay nangyari dahil po lamang sa Panginoon. Kaya maganda po kung meron tayong natanggap na karangalan, tapos minsan nagpo-post pa tayo sa social media, dapat sasabihin natin ang lahat ng ito ay karangalan. Ang karangalan ay sa Diyos lamang. Huwag po nating ipagmalaki sa ating mga sarili sapagkat ang Diyos lamang ang nagbigay ng kaparaanan at katalinuhan at para magawa po natin ang mga bagay na ito. Kaya po dito, muli ulitin natin, tayo pinapalapit ng Diyos, inaanyayahan ng Diyos na lumapit sa Kanya at parangalan siya. Bakit po? Kasi ang Diyos nga po lamang ang karapat-dapat na tumanggap ng ating papurit parangal. Nilikha niya tayo para bigyan natin siya ng karangalan, maging po sa ating pamumuhay sa araw-araw. At yung paglapit po natin sa Diyos ay nawa po hindi lamang tuwing araw ng pagsamba, kundi araw-araw ng buhay natin. At ito'y maging daan para maging mas malapit pa tayo sa Diyos sa ating buhay. Kaya po sa merong nakikinig ngayon na hanggang ngayon ay malayo pa siya sa Diyos, nananawagan tayo sa Kanya na lumapit siya sa Panginoong Diyos sa pamagitan nga ng ating Panginoong Hesukristo. Kung hindi pa niyo po tinatanggap ang Panginoon bilang Panginoon niyo tagapagligtas, tanggapin niyo po sa inyong buhay. Anyayahan niyo siya talagang maghari sa buhay natin. At sa gayon, maparangalan natin siya sa ating pamumuhay sa araw-araw. At dito po pangalawa, tayo pinapalapit sa Diyos. At ang paraan ng pagpaparangal ay po rito sa sinulat ng awit, kabanatang 75 ay mayroon po tayong 4 na makikita dito. Una po, parangalan natin siya sa pag-aawitan. Sa verse 1 ulit, sabi, tayo'y lumapit kay Yahweh na Diyos, siya'y awitan ang batong koblihan, ating nga siyang handugan ng masasayang awitan. Kaya po isang paraan na napaka-simple para maparangalan natin siya ay yung tayo ay umaawit para sa Kanya. At hindi naman kailangan maraming nakakakita para tayo ay maparangalan natin siya sa awit. Kahit po sa online, kung tayo ay nanonood, dapat po ay sumasabay tayo at sinisikap nating umawit din na kasama ng praise and worship team. At kahit na po face-to-face, ganoon din po na tayo umaawit para sa Diyos lamang. At kahit na hindi po kagandahan ang ating boses sa pananaw ng tao, sa pandinig ng tao, minsan sabi nila yung boses niya ay parang tanso at hindi gininto ang tinig. Ay sa Diyos po walang ganon kasi ang mahalaga sa Diyos yung ginintuan nating puso, di po ba? At kung tayo aawit talaga para sa Kanyang karangalan, ito'y katanggap-tanggap sa Diyos. Of course, kung tayo po yung boses talaga natin ay wala sa tono, siyempre hindi natin masyadong ilalakas kung marami nakakarinig kasi out of tune. Pero sa Diyos, ulitin po natin, ay wala naman talagang out of tune. Basta yung ating puso po, yung ating buhay ay naka-tune in sa Panginoong Diyos, ay ito po ay talagang tanggap niya. Kaya tayo po ay parangalan natin siya sa ating mga awitan at salamat po. Napakaraming mga awit ng nalikha para sa Diyos na pwede nating awitin. At kahit hindi na po tayo umawit ng mga awitin na hindi para sa Diyos, ang mahalaga ay lahat ng ating awitin ay iniaalay natin sa Kanya. At sabi nga po, kahit awitin natin ang lahat ng awit sa Panginoon sa buong mundo, hindi pa rin sapat para parangalan natin siya. Ngunit salamat po, kahit yung ating mga awitin ngayong araw na ito ay magiging karangalan sa ating Panginoong Diyos.
At isipin po natin na balang araw, doon sa kalangitan, sabi, libo-libo, laksa-laksang mga anghel na hindi kayang bilangin. At tayo'y nandoon at tayo'y aawit sa Kanya ng magpawalang hanggan. At yung ating mga awitin sa kalangitan, isipin po niyo kung yung napakaraming mga nilalang na mula sa langit at sa lupa ay nagsama-sama na hindi kayang bilangin at aawit ng sabay-sabay ng papuri sa Diyos. Hindi po ba yan ay malaking karangalan na dapat nating ipagkaloob at karapat-dapat na ipagkaloob sa ating Diyos? Pangalawa po dito sinasabi sa verse 2 na tayo lumapit sa harapan niya, sa presensya na niya may pasasalamat. Sa pong napakagandang katangian o dapat nating ipamuhay para magbigay ng karangalan sa Diyos ay yung mapagpasalamat tayo sa Kanya sa araw-araw ng ating buhay. Kaya po napakasimple lang din ito, napakadali. Basta isipin natin lahat ng tinanggap natin sa Diyos na mabubuting bagay at wala namang masamang binibigay ang Diyos ay pasalamatan natin siya. Dapat nga po ay mas marami tayong pasasalamat sa Diyos kaysa sa paghingi. Dahil nga po, minsan hindi pa nga natin hinihingi ay naibigay na ng Diyos. Yung ating kinakain sa araw-araw, yung ating iniinom, yung ating pong yung pag-iingat niya na kuminsan di na natin alam, lalo na sa panahon po ito, ay dapat nating pasalamatan ng Diyos. Kaysa po yung iba, hindi pa nga nakapagpasalamat, humihingi na naman. Hindi naman po masamang humingi sa Diyos, ngunit nawa po ay sabi nga po, maging mapagpasalamat tayo sa lahat ng bagay. At diyan mapaparangalan natin ang ating Diyos. Maging po yung mga bagay na kuminsan mahirap nating maunawaan. Kung pinapagpapasalamat natin yun sa Panginoon, ay siya ay napaparangalan. Kuminsan tayo nagkakaroon ng karamdaman, kuminsan nagkakaroon tayo ng kakapusan, kinukulang tayo sa mga bagay na material at hindi natin maintindihan. Ngunit kung iniisip natin na mayroong tinuturo dito sa atin ng Diyos at gagawin niya ang lahat para sa ikabubuti natin, at sabihin natin ang Diyos pa rin na may babuti, kagaya po ni Job, di po ba? Nagkasakit siya, nawalan siya ng mga mahal sa buhay, ngunit patuloy sabi niya, bupurihin niya ang Diyos at naparangalan niya ang Diyos sa kanyang buhay. Minsan meron din mga katanungan, ngunit tayo patuloy na magiging mapagpasalamat at masaya sa ating Panginoong Diyos. Dito po naman sa verse 2 pa rin, sa bandang ibaba, sabi siya ay purihin ng may tuwat galak. Kaya po talagang yung kagalakan ay isang paraan pa rin. Kung tayo nagagalak, ay kapahayagan pa rin na para maparangalan natin ang Diyos. Verse 7 sabi, tayo ang kanyang bayan, na kanyang pastulan, mga tupang kanyang inaalagaan. Purihin ang Diyos sa kahangahangang gawa niya sa ating mga buhay. Yan po sa verse 2 at saka sa verse 7. Kaya po dito sa awit 95 ay hindi lang natin siya dapat pasalamatan, kundi papurihan natin siya sa maraming mga mabubuting bagay na ginagawa niya. At ang isang sinasabi po rito na ginawa ng Diyos na mabuti ay yung ginawa niya tayong kanyang mga bayan, na kanyang bayan at kawan sa kanyang pastulan, sabi, tayo mga tupang kanyang inaalagaan. Kaya napakabuti po ng Diyos na naging ating mabuting pastol, di po ba? Minsan nga talagang nakamangha-mangha na isipin na yung Diyos na makapangyarihan na dapat na pag-alayan lamang natin ng ating papurit pagsamba ay nagpapastol sa atin. Pinapangalagaan niya tayo at nagbibigay siya ng mga tao na makapag-aalaga din sa atin. Ginagamit niya mga ito upang mapapurihan natin siya sa araw-araw. Siya po yung ating pastol, di po ba, na inaakay tayo sa sabi, tahimik na batisan at para tayo magkaroon ng kapahingahan, ma-refresh po tayo. Kung meron tayong kalaban, sabi, pinaghahanda niya tayo ng dulang, di po ba, para
Alam niya magbibigay siya ng katagumpayan sa atin. Sinasamahan niya tayo sa lahat ng sandali ng ating buhay. Kaya nararapat lamang na papurihan natin siya. At pag pinapapurihan po natin siya, siya ay napaparangalan natin sa ating buhay. Kaya dagdagan natin at araw-araw magpuri tayo sa Diyos. Huwag natin kalimutang sumamba sa Panginoon. Ito man po ay face-to-face o kung minsan nga po hindi natin naasahan, bagamat gusto natin talaga yan, ay kahit po sa online ay pwede po natin gawin. Papurihan natin ang Diyos. At kahit tayo nag-iisa, pwede natin papurihan ang Diyos sa kahamang-hamanghang ginagawa niya sa ating buhay. Kaya po, hindi tayo magkukulang ng salita para maparangalan natin siya sa ating mga buhay, di po ba? At dito pa rin po sa pinag-aaralan natin, doon sa verse 6, sabi ng awit sa paanyaya niya sa atin, tayo na't lumapit sa Kanya't sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap ni Yahweh, unang Diyos na siyang sa atin ay may lalang. Kaya pinakamataas na parangal na pwede nating bigkasin at gawin sa Panginoon ay yung tayo'y sumamba sa Kanya at magbigay galang sa ating Diyos. Dapat po meron tayong banal na pagkatakot sa Panginoon at talagang, sabi nga po rito, lumuluhod sa harapan niya. Bagamat siguro bihira tayong lumuhod sa Diyos, pero yung pagpapasakop natin sa Kanya ay kapahayagan ng ating pagbibigay ng parangal sa ating Diyos. At dito po napaka po yung maraming binanggit na dahilan bakit dapat natin parangalan ang ating Diyos sa ating buhay. Basahin ko po ang iba, verses 3-5 sabi sa awit 95. Ulitin po natin yung napakinggan natin kanina. Sapagkat si Yahweh siya ay dakila, makapangyarihang Diyos, ang dakilang haring higit pa sa sino man na dinidiyos. Gamat ng tao, lumikha ng kanya-kanyang Diyos, pero meron lamang isang Diyos na nararapat dating sambahin at parangalan. Na sa kanyang palad ang buong daigdig, pati kalaliman, ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Tayo na't lumapit sa kanya't sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap ni Yahweh na siyang sa atin ay lumalang o lumikha at nagbigay ng buhay. Kaya po na hindi rin tayo maubusan ng dahilan para sambahin ang Diyos sa pagtingin pa lang natin sa kalikasan, sa kapaligiran. Ang pinakamataas na kabundukan at ang pinakamalalim na karagatan at ang pinakamalawak na kalupaan ay nilikha ng Diyos. Tayo na nilikha niya sa kanyang larawan ay sapat ng dahilan para lagi tayong nagpupuri at sumasamba at sa gayon maparangalan natin siya sa ating pagsamba. Kaya naman po ito ay maging patuloy na bahagi ng ating buhay dito sa mundo, sa lupa, habang tayo nabubuhay hanggang sa kalangitan. At ang isa pa po na sinasabi rito ng awit 95 o ng sumulat para maparangalan natin ng Diyos ay yung sa pagsunod sa Kanya sa araw-araw. Ang sabi po na dito ay ng sumulat, sa gayon ang Kanyang salita ay ating pakinggan. Salamat po, matyaga tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Ngunit hindi lamang po yung pakikinig ang mahalaga, kundi yung pagsunod sa kautusan ng Diyos. Kasi kung nakikinig man tayo, hindi naman natin sinusunod, ay hindi rin natin mapaparangalan ang Diyos. Kaya nga po rito, mayroong tagubilin sa atin. Sabi po, iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang sa Masa. Ako'y kanilang sinubok at doon ay ng inyong mga magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang sila'y nakinabang, 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdaramdam. Ang aking sinabi sila ay suwail, walang pakundangan at ang mautos ko ay ayaw nilang sundin. Kaya't sa galit ko ako'y sumumpang hindi sila makakapasok at makapagpapahinga sa aking piling. So nakakalungkot po ang nangyari. Imbis na parangalan ng Diyos, sila po ay
nagalit ang Diyos sa kanila sapagkat sila po ay masuwayin. Kaya nakakalungkot po minsan yung marami nang napakinggan ng salita ng Diyos mula pa sa pagkabata, tinuruan na ng salita ng Diyos at talagang pinagsikapan, naturuan, nakapag-memorize pa ng mga verses sa Biblia. Pagkatapos po, hindi naman nila sinunod sa kanilang buhay, hindi nila pinamuhay. At nakakalungkot po, lalo na kung nakikita ng Diyos, di po ba, na mga taong nalakihan na ang Biblia, lumaki na sa church, pagkatapos ay sumusuway sa Diyos, matitigas ang kanilang puso. Pag nakikita mo sila, ay talaga parang hindi nila na pakinggan ang salita ng Diyos. Parang hindi nila natutuhan ang salita ng Diyos. Wala nakikitang maka-Diyos na pamumuhay sa kanila. Hindi sila masunurin sa Diyos. Matitigas ang kanilang ulo at ang kanilang mga puso at malayo sila sa Panginoon. At dahil po dito, sabi ng Diyos, ang resulta nito, sila po ay hindi nagkaroon ng kapahingahan. Tama nga po ang sinabi ng isang mananampalataya, that man will be restless unless he finds rest in God. Maraming mga tao na talagang walang kapahingahan. Pagpasok pa lang ng taong 2022, pagod na sila. Dahil nga alam po naman natin marami din mga pagsubok sa buhay. Ngunit po ang isang mananampalataya masunurin, naranasan niya ang kapahingahan na sinasabi ng Panginoong Yesus na lumapit kayo sa akin at mag-aral kayo sa akin. Dalhin niyo yung aking pamatok, maging masunurin tayo sa Panginoon, sabi, at you will find rest in your soul. Matatagpuan niyo ang kapahingahan, di lamang sa buhay, kundi sa kaluluwa. Kaya po kung may nakikinig dito ngayon na talagang sa tingin niya siya ay napapagod sa buhay, lumapit po tayo sa Panginoon sapagkat sa Kanya ang kapahingahan. Magtiwala tayo sa Kanya at maging masunurin sa Kanya mga banal na salita. So ito po yung apat na pamamaraan na binabanggit dito sa awit 95 na atin pong pinagbubulayan. At kung tayo po ay naranasan ito natin sa ating buhay, naging masaya ang ating buhay, at dapat naman po, sinasabi nga po na maiksing na nga lang ang buhay dito sa lupa, tapos palagi pa tayo malungkot, ay hindi po makakabuti. Kaya po kahit ako, pag nararamdaman ko malungkot ako, binanggit ko na sa inyo, tinatanggi ko po yun sa aking buhay at tinatanggap ko ang kagalakan na nagmumula sa Diyos. Gaya po ng sinabi nga ni Habakuk doon po sa chapter 3 niyang kanyang sulat, di po ba binasa rin natin yan sa prayer meeting, na kahit na sabi ni Habakuk na hindi na namumunga ang puno ng igos at wala na yung mga bakas sa kulungan, magagalak pa rin siya sa Panginoon dahil nga ang Diyos ang kanyang kaligtasan. So ngayon po, kahit na minsan nagkakaubusan na ng mga gamot sa butika, at saka po minsan ay nagtaasan na mga bilihin at mga bagay-bagay, magalak pa rin tayo sa Panginoon kahit na wala ng gamot na mabibili dahil po ang Diyos ang pinagmumula ng ating kagalakan. Rejoice in the Lord always. At ito po ay daan ng paraan din para maparangalan natin ang Diyos sa ating buhay. At panghuli po, kung naranasan natin ito, dapat din ibahagi natin sa iba. Hindi lamang tayo tumugon sa paanyaya ng Diyos, hindi lamang tayo ipamuhay yung mga binanggit natin dito, pagbubulay ng salita ng Diyos at pagsunod sa Kanya, pagpapasalamat, pagpupuri at higit sa lahat pagsamba. Dapat din po itong ibahagi natin sa iba. At sa pagbabahagi po natin sa iba ng Kanyang salita at mga naranasan natin, patuloy po natin siyang mapaparangalan sa ating mga buhay. So nawa po, napakabilis ng panahon. Ngayon ay 3 linggo na sa buong isang taon at sa buong buhay natin. May this be the value of our lives. Di ba? Sinasabi nga natin, isa sa papahalagahan natin to glorify God in our lives. Parangalan ng Diyos habang tayo nabubuhay hanggang sa walang hanggan. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa ating pong napakinggan ngayong araw na ito. God bless po muli sa bawat isa sa atin. For you alone deserve
my help in times of need. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I found you waiting, and there I find release. So with all of my heart I worship, and unto you I sing. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. You are the peace. Let's all sing for the Lord. Hallelujah. You are the peace that guards my heart, my help in times of need. You are alone that leads me on and brings me to my knees. For there I find you waiting, and there I find release. So with all of my heart I worship, and unto you I sing. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we loved you and we worship you this day. Father, we loved you and we worship you this day. For you alone, Lord, we praise you. Unang Korinto 10 verse 31. Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Magkakaroon na po tayo ng ating muling panalangin ngayon sa ating oras ng pagsamba. Manalangin na po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, namin pong sinasamba, pinaparangalan at minamahal. Salamat po kayo ang unang tumawag sa amin at nagbigay sa amin ng paanyaya na lumapit sa inyo upang kayo'y aming maparangalan. Salamat po muli sa araw po na ito na sama-sama kaming nagtipon kahit sa online o kung face-to-face man upang kayo'y parangalan sa aming mga buhay.
Salamat po Panginoong Diyos na ang sinumang lumalapit sa inyo kailanman ay hindi inyo tinatanggihan. Kaya muli tanggapin niyo po ang aming mga awitan, tanggapin niyo po ang aming mga pasasalamat, pagpupuri at higit sa lahat, pagbibigay galang sa inyo, pagpapakumbaba sa inyo sa aming pagsamba. Tulungan niyo rin kami na maging masunurin sa inyong mga banal na salita na aming napag-aaralan at napapakinggan. Nawa po hindi maging matigas ang aming mga puso. Kaya Panginoong Diyos, sa kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu, tulungan niyo kami na maipamuhay ang mga lifestyles na amin pong tinalaga sa aming buhay. Ang patuloy na pagbubulay ng inyong banal na salita, ang pagiging mapanalanginin, ang pakikibahagi sa paglago sa aming buhay pananampalataya, ang amin pong pagmimisyon sa iba at pag-ipo yung aming pagkakaloob. Sapagkat paano nga namin masabi na kami po ay nagbibigay ng parangal sa inyo kung hindi kami masunurin sa inyong buhay, sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Kung hindi po kami mapanalanginin, hindi kami dumadalo sa mga prayer meetings, kung hindi po kami nagbubulay ng inyong mga banal na salita at hindi namin binabasa ang aming mga gabay sa pagbubulay ng inyong banal na salita, kung hindi po kami nagkakaloob, hindi kami naging matapat sa pagkakaloob kahit sa panahon ng pandemic, paano nga po namin masabi na kami masunurin sa inyo at nagbibigay ng parangal sa inyo? Kaya Panginoon, kami nagpapakumbaba sa inyo, humihingi ng kapatawaran kung kami nagkulang, at nais po namin ang aming buhay ay maging isang buhay na patutuo na nagbibigay ng karangalan sa inyo lamang, hindi po sa amin, hindi po para may masabi ang ibang tao, kundi higit sa lahat kayo lamang maitaas namin. Kaya salamat po Panginoon sa araw na ito ng pagsamba. At ngayon, mga minamahal, tanggapin natin ang pagpapala ng Panginoong Diyos. At sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos nating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan, kapangyarihan at karangalan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Pagpalain tayo ng Diyos, huwag tayong pagkulangin sa ating mga pangangailangan. Ingatan tayo niya, bigyan tayo ng kalakasan at kalusugan sa araw-araw, ngayon at habang tayo nabubuhay, at maparangalan natin siya hanggang marating natin ang tunay nating tahanan sa Kanyang kaharian. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos. Amen. You are the Holy One. You are the living Word. You are the center of my focus, Jesus. You are the Son of God. You are the solid rock. You are the center of my focus, Jesus. You're the lover of my soul, and I adore you only. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about Jesus. It's all about you. 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 It's all about Jesus. You are miraculous. You are supernatural. You are the center of my focus, Jesus.
beautiful. You are the center of my focus. Jesus, you're the lover of my soul. You're the lover of my soul, And I adore you only. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Jesus, and we sing, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about. It's all about you. It's all about. It's all about you.